Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 2, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay ng pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagi ang paggawa ng mga gawaing bukas sa mungkahi ng miyembro ng pamilya. A. Nakapaglalarawan ng mga aktibidad o pagkilos sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. B. Naipaliliwanag na ang pagtupad sa mga gawain ay nakapagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa pamilya. C. Nailalapat ang mga gawain sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Narito naman ang mga nilalaman. Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Una, kahulugan ng pamilya. Ikalawa, mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya. Ikatlo, mga gawain sa tahanan na kailangan gawin ng may kalidad. Ikaapat, mga paraan upang makatupad sa gawain o tungkulin sa pamilya ng may kahusayan. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Isulat ang titik L kung ang pahayag ng magulang o pamilya ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at titik H naman kung ito ay nagpapahina. Una, anak, kahanga-hanga ang iyong likhang sining. Ang sagot ay letrang H. Ikalawa, sayang lang ang oras mo dyan. Ang sagot ay letrang L. Ikatlo, nandito kami palagi para sumuporta sa iyong pagmamahal sa pagkanta. Ang sagot ay letrang H. Ikaapat, lubos kaming masaya sa iyong talento sa musika. Ang sagot ay letrang H. Ikalima, mas mabuti kung titigil ka na sa pag-awit. Ang sagot ay letrang L. Ika-anim, naniniwala kami sa iyong talento sa pagluluto. Ang sagot ay letrang H. Ikapito, ipagpatuloy mo lang ang iyong hilig sa pagtakbo. Ang sagot ay letrang L. Ikawalo,
Alam namin na malayo ang mararating mo sa iyong pagsusulat. Ang sagot ay letrang L. Ika-siyam, huwag ka nang sumali sa swimming club dahil hindi ka naman papasa. Ang sagot ay letrang H. At ika-sampu, susuportahan ka namin sa iyong laro, manalo man o matalo. Ang sagot ay letrang H. Mahusay mga bata! Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan bilang panimula sa ating aralin. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Una, sino-sino ang mga kasama mo sa tahanan? Ikalawa, ano-ano ang mga hilig na gawin ng iyong pamilya ng sama-sama? Ikatlo, ano-ano ang mga pagtulong na ginagawa mo sa loob ng tahanan? Suri larawan. Tingnan ang mga larawan at suriin ito. Isulat sa patlang kung ano ang mga nakita sa bawat larawan. Ibahagi sa klase ang iyong nakitang mensahe o kaisipan. Narito ang ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Sagutin natin ang mga katanungan at ibahagi ang sagot sa klase. Ano-ano ang mga mensahe ng larawan? Alin sa mga nasa larawan ang ginagawa din ng iyong pamilya? Ibahagi ito. Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing nagagawa ito ng iyong pamilya at bakit? Talaan, tungkulin. Gumawa ng talaan ng mga gawain o tungkulin ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Tukuyin kung sila ba ay tatay, nanay, kuya, ate o iba pang kasapi ng pamilya. Isulat ito sa kahon kasama ang kani-kanilang tungkulin o gawain sa iyong tahanan. Narito ang talaan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang pagsusuri. Una, ano ang napansin mo sa mga gawain o tungkulin ng iyong pamilya? Ikalawa, masaya ka ba sa mga gawain o tungkulin na isinasagawa mo sa iyong pamilya? Bakit oo at bakit hindi? Ikatlo,
Ano ang epekto kung nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin sa pamilya? At ikaapat, ano naman ang epekto kung hindi nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin? Ikalima, ano-ano ang mga paraan na maaaring isagawa sa pamilya upang matiyak na nagagawa ng bawat isa ng mahusay ang kanilang mga tungkulin? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ano nga ba ang salitang pamilya? Ang pamilya ay isang grupo ng mga tao na nagmamahalan at nagtutulungan. Kasama dito ang mga magulang, anak, at minsan pati ang lolo, lola, o iba pang kamag-anak. Sa pamilya, natututo ang mga bata ng mga tamang asal at mga gabay na mahalaga sa buhay, tulad ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang pamilya ang nag-aalaga at sumusuporta sa atin araw-araw. Kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay mahalagang pangkat sa lipunan. Dito tayo natututo ng maraming bagay. Sila rin ang nagsisilbi nating gabay sa buhay. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin na mahalaga ang pamilya sa pagpapaunlad ng sarili. Ang ating mga magulang at kapatid ang tumutulong sa atin at sumusuporta sa lahat ng ating gawain. Ang pagmamahalan ay mahalagang sangkap sa pagpapatibay ng samahan sa pamilya. Mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Bawat kasama ng pamilya ay may mahalagang gawain o tungkulin na ginagawa sa pamilya. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa pamilya. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Una ay magulang. Ang mga magulang ay may pangunahing responsibilidad na itaguyod ang pamilya. Sila ang nagbibigay ng ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Sila rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Nagsisilbing guro ang mga magulang dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mga pangunahing kasanayan, pagpapahalaga at nagsisilbi ring mabuting halimbawa. Ikalawa, anak. Ang mga anak ay may tungkulin na ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. Inaasahan din na tumutulong sila sa mga gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Ikatlo ay kapatid. Ang magkakapatid ay may tungkulin magpakita ng pagmamahal at pagtutulungan sa bawat isa. Gampanin ng magkakapatid na itaguyod ang magandang samahan at ugnayan sa pamilya. Lolo at lola. Ang mga lolo at lola ay nagsisilbing gabay sa pamilya. Maaaring sila ang nagiging tagapayo at tagapagbigay ng karunungan sa pamilya. Ang mga lolo at lola rin ay nagpapanatili ng mga tradisyon ng pamilya. May mga pagkakataon din na tumutulong sila sa pag-aalaga ng kanilang mga apo bilang suporta sa kanilang mga anak.
Narito naman ang mga gawain sa tahanan na kailangang gawin ng may kahusayan. Ang paggawa at pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay isang paraan upang magkaroon ng mas matagumpay at makabuluhan na buhay ang pagsasama ng pamilya. Sa pamamagitan nito, naituturo din sa mga bata ang pagkakaroon ng praktikal na karunungan o life skills na maaari nilang maging gabay habang sila ay lumalaki. Narito ang ilang mga aktibidad na kailangang gawin ng may kahusayan. Pagluluto. Mahalagang matutuhan ang tamang pamamaraan sa pagluluto. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng pangmatagalang kalusugan ng pamilya. Paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay dapat matutuhan ng maayos. Ito ay nagdudulot ng malinis na kapaligiran at nagpapalakas ng disiplina at kaayusan sa loob ng tahanan. Pagtulong sa mga kapatid. Ang pagtulong sa mga kapatid katulad ng paggawa ng takdang aralin ay maaaring magdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kanilang edukasyon kundi pati na rin sa samahan bilang pamilya. Ito ay isang paraan ng pagmamahal at suporta sa pagitan ng magkapatid. Pag-aalaga sa mga nakatatanda. Mahalaga ang matyagang pagbibigay ng aruga at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Ipinapakita natin na mahalaga sila at handa tayong magbigay ng oras at pansin sa kanila. Pagtulong sa komunidad. Mahalagang ituro sa pamilya ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawain o proyekto sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at pag-aambag sa kapwa. Narito naman ang mga paraan sa pagtupad sa mga gawain o tungkulin sa pamilya ng may kahusayan. Mahalaga ang pagganap ng bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Kinakailangan maging mahusay ang bawat isa upang matiyak na maayos ang pamilya at mapanatili ang magandang ugnayan sa loob ng pamilya. Narito ang ilan sa mga paraan upang maisagawa ang mga gawain at tungkulin ng mahusay. Una, magkaroon ng masusing pagpaplano ng mga gawain. Maaaring ilista ang mga gawain at kung sino ang kailangan gumawa nito upang mabigyan ng paalala ang bawat isa. Ikalawa, maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Ang mga kasapi ay dapat magpakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagiging matyaga at masikap sa paggawa ng mga ito. Ikatlo, isaisip na ang paggawa ng tungkulin ay paraan upang ikaw ay matuto.
Ang mga ito ay nagsisilbing paghahanda mo sa mga hamon sa hinaharap. Ikaapat, magpakita ng malasakit sa pamilya. Maaaring tulungan ang magulang o kapatid kung kinakailangan at kung nakikita mo na sila ay nahihirapan, ito din ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Ikalima, magkaroon ng panahon na magsaya kasama ang pamilya. Mahalaga rin ang pahinga at ang paggawa ng mga bagay na ikasisiya ng pamilya. Maaaring mamasyal o maglaro kasama sila. Ngayon naman, magkaroon tayo ng pagsasadula. Hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Bibigyan ang bawat pangkat ng mga sitwasyon na kanilang susuriin. Sa pamamagitan ng pagsasadula, bubuo sila ng kanilang tugon sa sitwasyon na nagpapakita ng pagiging responsableng kasapi ng pamilya. Narito ang mga sitwasyon para sa bawat pangkat. Pangkat 1. Kausap mo ang iyong kaklase sa telepono. Ang iyong nanay ay abala sa paglalaba ng mga damit. Ikalawang pangkat, araw ng Sabado at wala kang pasok sa paaralan. Kakatapos lang kumain ng iyong pamilya. Ikatlong pangkat, nakita mo na makalat ang inyong silid dahil naglaro ang iyong nakababatang kapatid. Ikaapat na pangkat, ang iyong ama ay abala sa pagluluto ng hapunan. Humihingi ng tulong ang iyong bunsong kapatid para sa kanyang takdang aralin. Ikaw naman ay nanonood lamang ng telebisyon. Ikalimang pangkat, inaaya kang maglaro sa labas ng iyong mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Ngunit marami kang takdang aralin na kailangang ipasa kinabukasan. Narito naman ang rubrik para sa pagsasadula. Pamantayan, nilalaman, presentasyon at kooperasyon. 8 hanggang 10 puntos ang napakahusay. 6 hanggang 7 puntos naman ang mahusay. Katamtamang husay naman ang 4 hanggang 5 puntos. At nangangailangan naman ng pagpapaunlad ang 1 hanggang 3 puntos. Kayang-kaya niyo yan! Para naman sa ating pabaong pagkatuto, isulat sa kahon ang mga aktibidad na maaari mong gawin sa pamilya ng may kalidad o kahusayan. Narito ang mga kasapi ng pamilya at mga aktibidad na maaari kong gawin ng may kahusayan kasama ang aking pamilya. Una ay nanay at tatay. Pagluluto, paglilinis at pagdidisiplina. Ikalawa, lolo at lola. Pagtatanim, paglalakad, at pagkukwento. Mga magkakapatid o magkapatid, pagtulong sa bahay, pag-aaral, o pagbabahaginan o sharing. Sunod ay kamag-anak, pagtutulungan, pakikipagkwentuhan at pagsasama-sama. Pagninilay, gumawa ng talaan o journal ng mga kahalagahan na natutuhan mo.
ito ay magbibigay daan sa iyo na balikan ang mga refleksyon mo sa hinaharap. Maaaring gamitin ang mga tanong na ito bilang gabay ng pagsusulat ng journal. Maaaring ibahagi ito sa klase. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang iyong natutunan ukol sa iyong mga tungkulin sa pamilya? Ikalawa, ano ang iyong nararamdaman tuwing nagagampanan mo ang mga ito? Ikatlo, ano ang iyong gagawin upang mapaunlad mo ang iyong pagiging responsableng kasapi ng pamilya? Tama o mali? Isulat sapat lang ang tama kung ang pahayag ay tama at nagpapakita ng mahusay na pagganap sa tungkulin sa pamilya at mali naman kung hindi. Una, ang pagkakaroon ng mga listahan ng gawain ay makakatulong upang matiyak na magagawa ang mga ito. Ang sagot ay tama. Ikalawa, maaari nating mapabuti ang ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa pamilya. Ang sagot ay tama. Ikatlo, kung nahihirapan sa gawain, ihinto ito at ipasa sa magulang o kapatid. Ang sagot ay mali. Ikaapat, ang mga gawaing bahay ay dapat ginagawa lamang ng magulang. Ang sagot ay mali. At ikalima, ang bunsong anak ay dapat din maging mabuting halimbawa sa kaniyang mga kapatid. Ang sagot ay tama. Gawin naman natin ang mapa ng konsepto. Gumawa ng mapa ng konsepto kung bakit dapat ipatupad ang mga tungkulin ng pamilya ng may kahusayan. Ibigay ang sanhi o dahilan at epekto o resulta o bunga nito ayon sa naiintindihan mo sa araling ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang PSP. Kaya mo bang ibigay ang positibong suporta at pagbabahagi para sa iyong pamilya? Ano ang may aambag mo? Gumawa ng sariling talaan ng mga gawain mula Lunes hanggang Linggo. Hilingin ang magulang na magbigay ng kanilang mga puna o komento at papirmahan ito. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.